Sinabi na mismo ng Philippine Statistics Authority o PSA, walang pinanganak, kinasal o namatay na Mary Grace Piatos ang pangalan. Isa siya sa sinasabing pinagbigyan ng confidential funds ng Office of the Vice President na isa sa naging batayan ng inihaing impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Balikan natin yan sa pagbabalita ni Marian Enriquez. The presidency of 2022 was mine already. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa patutsada ni House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative Jay Conghon na nagsimula ang panggugulo niya dahil sa pangarap ng bise na maging presidente. Hirit naman ni Assistant Majority Leader at Taguig Representative Pami Zamora. 2025 na eh. 20, di ba? Ngayon mo pa sasabihin yan? Di sana tumakbo siya. Sa ngayon, wala pang nakakalendaryong susunod na pagdinig ang komite ng Kamara na nag-iimbestiga sa higit 612 million peso confidential funds ng Vice Presidente. Pero panibagong issue ang haharapin ni VP Sara matapos siyang sampahan ng impeachment complaint ng Akbayan Party List kasama ang iba pang civic organizations. Pinangunahan ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang paghahain at pag-eendorso ng reklamo sa Kamara. Kasama niya sina dating Senadora Laila De Lima na tatayong tagapagsalita ng grupo. 16 na signatories o complainants ang naghain ng reklamo. 5 grounds ang sinight kabilang ang umano'y culpable violations of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes. May kabuang 24 articles of impeachment na nilatag ang mga complainant. Kabilang na nga riyan ang bigong pagpapaliwanag ng 125 million confidential funds ng OVP noong 2022. Umano'y misuse ng higit 2.7 billion pesos na confidential funds noong Davao City Mayor pa si VP Sara. Halos 7 bilyong pisong unliquidated cash advances noong panahon niya bilang Deputy Secretary at ang anilay rigged bidding para sa laptops at ibang electronic devices sa DepEd. Sa ground naman ng bribery kasama sa articles of impeachment ng grupo ang nasa higit 100 milyong piso na nakuha umano ni VP Sara at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang mga personal accounts mula 2017 hanggang 2015. Gayon din ang umano'y pagtanggap ng mga suhol o mga pondo mula sa mga kilalang drug personalities. Giniit naman ng grupo na sa usapin ng betrayal of public trust, umalis ng bansa papuntang Germany si VP Sara noong kasagsagan ng Super Typhoon Karina at iniwan umano ang kanyang responsibilidad sa bansa at ang hindi nito pagtindig sa pangaharas o aggression ng China sa West Philippine Sea. Sa other high crimes ay kasama ang assassination threat ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Because these are very unbecoming and these are actually betrayal of public trust because these are also high crimes. Yung kanyang mga threats doon sa latest na mga rant niya o kanyang mga meltdown. Nang tanungin naman kung umaasa silang makakakuha ng numero kahit pa may apil na ang Pangulo na huwag sampahan ng impeachment si VP Sara. Hindi po madidiktahan ang mga progresibong puwersa na gustong i-hold accountable si Vice President Sara Duterte. At naniniwala din tayo dito sa mga kasama natin sa Kongreso, pag nakita nila na malakas itong ating complaint, malakas itong kasong ito, they will support it. I leave it at that muna po. Titignan ng Office of the Secretary General kung ang complaint at mga aligasyon ay totoo at base sa personal knowledge ng complainant o authentic records. Kung verified na, merong 10 session days ang Office of the Speaker para isama ito sa order of business o isalang sa plenaryo. Pagsalang ay i-refer ito sa Committee on Justice sa loob ng 3 session days. Sa Committee on Justice, tutukuyin kung sufficient in form and substance ang impeachment complaint. Kailangan makakuha ng 1/3 na boto ng 307 na kongresista para maipasa at saka ito iaakyat sa Senado. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5. At sa putong ito, makakausap po natin si former Senator Laila De Lima, ang tagapagsalita ng mga complainant. Magandang tanghali po. Welcome po sa One Balita Pilipinas. Magandang tanghali, Angela, sa mga nanonood at nakikinig sa inyo ngayon. Yeah, it's good Good to have you. afternoon. Apo. Ano po ba yung nagtulak sa civil society groups na maghain po ng impeachment complaint labang nga po sa kabila po ng panawagan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na wag na daw po itong ituloy? Alam nyo,
private initiative nga ito kasi grupo yan ng mga private citizens. At pinagmasdan nila, they've been monitoring these hearings, they've been monitoring the news, yung mga kung ano-ano yung mga nagiging behavior, at saka kung ano-ano yung mga sinasabi, kung ano-ano yung mga pananakot na ginagawa ng ng Vice President, kung ano yung kanyang mga ginagawa rin na mga yung pang-threaten niya, lalo na yung latest na meltdown niya na di umano ay meron siyang kinontrata na assassin na papatay sa 3 matataas na opisyal o matataas na personalidad kung sakasakaling may mangyari sa kanya. At nakikita nga ng grupo, yung coalition of complainants, na palala ng palala yung asta, yung ginagawa ng VP. Now, tungkol naman dun sa latest pronouncement ng Pangulo, Right. alam mo, nakikita namin may mixed signals eh. Kasi sa isang banda, di ba, may pronouncement din siya na papalagan niya yung mga threats na yan ni VP Duterte. Yeah. And then, bakit bigla and in fact, nakikita natin na yung mga tao sa executive department, and I'm referring to PNP, na nagsampa na ng kaso, several cases against VP Sara. And then NBI is also investigating. DOJ is also investigating and even thinking of more serious charges that can be filed, like inciting to sedition and also violation of the anti-terror law. So, bakit ganyan? And then biglang magkakaroon ng leaked information na ayaw na, na hindi na daw dapat ituloy yung impeachment kasi makakasagabal sa mga ibang ginagawa ng Kongreso at ginagawa ng gobyerno. So ang feeling ho ng mga complainants is that tama na yung atras abante na ginagawa nila, yung mga ambiguities, yung mga hesitance. Kasi these are private citizens and they cannot take it anymore. Hindi na nila matiis na umaksyon ngayon. Yeah. At nakikita nga nila na yung isang paraan, yung malinaw na paraan, is through impeachment because that is constitutionally enshrined. So, hindi magpapadikta, tama si Congressman Percy, na hindi talaga magpapadikta yung grupo ng mga complainants. Hindi rin kami nakikialam dyan sa alitan na yan, yung away na yan ng Marcos and Duterte camps. Ginagawa namin ito, ginagawa ng mga complainants ito kasi gusto nilang isulong ang pangingibabaw ng batas at ng saligang batas. Ang pangingibabaw ng prinsipyo ng accountability, yung pagpapanagot doon sa mga may kasalanan sa batas, lalo na kung ikaw ay napakataas ng posisyon mo. Opo. So yun po ang Oo. sentiment ng group of complainants. Right. Pero Senator, Yes. are you confident po ba or confident po ba yung grupo na makakakuha sila ng sapat na bilang mula sa mga kongresista, knowing na meron nga pong recent, earlier pronouncement itong si Pangulong Bongbong Marcos na unimportant na muna itong impeachment complaints. Baka po magkaroon ng impluwensya yung magiging desisyon nila. Senator? Nagiging alam mo yung ang nararamdaman ng group of complainants ngayon yung bakit binabalewala an important matter. How yung mga nakikita na disrespect of the processes and institutions of government. And what the group of complainants want is just to trigger the action, to trigger impeachment. Kasi ang talaga namang mag-aano ng impeachment is the House of Representatives. So sana makita ng members of the committee, the Justice Committee, who will be looking at or who will be evaluating the complaint, makita nila yung merito. And then, after observance of due process, ay magkakaroon sila ng resolution of impeachment na ipapadala nila sa plenary. And then yung plenary naman ay magbobotohan din na kailangan ng 1/3. Yung sa committee is a majority of the members of the committee. Sa plenary is
1/3. So tinitingnan natin yung umaasa kami na kahit medyo mahirap kasi this is a numbers game. Right. This is a political process more than anything else. Pero dun sa pananaw ng group of complainants, hindi ito about politics. This is about upholding the rule of law and upholding transparency and accountability. Right. Na nakikita na ayaw ni VP Sara na i-explica niya. Sabihin sa atin ano ba talaga nangyari? Paano ba ginastos? Saan ginastos? Yung mga milyon-milyon na mga confidential and intelligence funds, Right. saka yung iba pa na mga pinapa-explain sa kanya. Madali lang sana niyang i-explain yan kung wala siyang tinatago. Since nagpapalusot siya lagi at mga evasive answers at hinahayaan lang nga niya yung mga tauhan niya sa OVP na sumagot imbes na siya mismo ang sumagot. So ano yan? Anong ginagawa niya sa batas natin? Okay. Anong ginagawa niya sa mga proseso, sa mga patakaran na kaya linagay yan mismo ng saligang batas at ng mga batas ay para maiwasan talaga ang pang-aabuso ng kapangyarihan at saka yung pangwawaldas at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito na yung pagkakataon. Opo. Senator, bago ko po puntahan yung mga nilalaman po yung articles of impeachment, I just wanna ask po, bakit hindi po kayo kasama doon sa complainant? Kasi kanina po, doon sa isang programa namin na ilinaw niyo naman po, na kayo ay tagapagsalita lamang nitong coalition of complainant na naghain po ng kanilang petition para ma-impeach si VP Sara. Ang isa po sa dahilan is that meron kasi ilan sa mga complainants na gusto nila na I should act as counsel. Pero hindi ko po yun sinasagot. Now it's possible, it's just possible. Hindi ko po sinasabi na sigurado na kapag nandyan na yung proseso ay baka maging counsel ako ng mga complainants. But so in the meantime, hindi ako pwede talagang maging complainant because I cannot be a complainant and eventually a lawyer Okay. for them. So mas ninais ko po, since yun naman ang gusto nila, they designated me as a spokesperson. And para meron din po akong flexibility na, I'm not really acting as a complainant, but as their spokesperson, articulating kung ano yung mga nararamdaman nila, ano yung mga plano nila. So mas Okay. madali para sa akin kung ako ay isa lamang na spokesperson instead of being a complainant also. Okay. Senator, dito nga po sa articles of impeachment na inyong inihain, 24 in total, kapansin-pansin din po kasi na may mga iba pong mga articles na sinama doon, na kasama rin po dyan yung misuse of funds noong mayor pa si VP Sara. And yung issue din po ng EJ case, nandoon din po, hindi pa rin naman po siya VP at that time. Was wondering po, bakit po ninyo isinama pa ito? Well, sa tingin ho ng mga complainants, kasi as I said, I'm just a spokesperson. Yeah. Hindi naman ako yung nag-draft ng complaint. No, but sa tingin po ng mga complainants is that pag ipakita yung mga ganon, yung mga dati niyang ginagawa noon sa pagka-mayor, sa EJ case, yung alleged involvement niya sa EJ case as claimed by Arturo Las Cañas in his ICC affidavit. Tapos din yung pagwawaldas ng mga intel and confidential funds na napakataas, napakalaki ng mga confidential and intelligence funds na inaalot sa Davao City, lalo na nung panahon na Pangulo yung kanyang ama. So parang pinapakita dito na noon pa lang, ganun na. Meron na siya mga proclivities for misconduct, proclivities, yung tendencies na abusuhin yung kanyang kapangyarihan. Yung tendency na ang pakiramdam ay mas mataas siya kaysa sa batas. I think yun po ang dahilan kung bakit ninais ng mga complainants na mga isama din yun. Yung parang naging pattern niya, yung kanyang behavior, tsaka yung kanyang mga tendencies to abuse
her powers. Right. Senator, earlier today, no, napag-usapan din po natin sa isa pang programa na lumabas din nga po yung statement o inisyu na statement ng PSA, yung Philippine Statistics Authority, na napatunayan nga po na walang Mary Grace Piatos. So, paano po ito makatutulong sa impeachment complaint po ninyo laban or ng grupo, no, na inyong nire-representa laban kay VP Sara? Okay, makakatulong po yan kasi di ba ang sinasabi rin ng iba, hindi pa naman tapos yung Yes. investigasyon ng committee dun sa misuse of confidential intelligence funds. Pero sa tingin po ng Coalition of Complainants is that ang dami na very clear indications nung katiwalian, yung papalusot na parang lantara na linoloko na ang taong bayan. Yan, Mary Grace Piatos. They go to that extent of inventing names na wala naman pala, as now attested to by the PSA. So pinapakita lang yung extent ng kanilang panloloko. And kasi kung wala naman talagang tinatago, dapat mas madali sa kanya na i-explain niya lahat yun. Hindi yung dinadaan lang niya sa pagwawala, sa pang-i-insulto, yung ganon. Okay. So it show, okay, let that hearings proceed. Tingnan natin kung at the end of the day ay magkakaroon nga ng sufficient na explanation o wala pa rin at lalo pang lumala, lalo pang makita na talagang there's a misuse of intel and confidential funds. Right. Then fine, it can only strengthen the complaint. Senator, isa pa po dun sa mga sinasabi, of course, ng mga legal experts din, sinasabi nila very limited itong time na ito, bad timing, itong ginawang paghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara, knowing na December 20, mag-a-adjourn na ang House. Magre-reconvene sila January 13, tapos magbe-break po ulit sila ng Feb 17, then babalik na ulit after na ng election yan. So, and then there's prescription period din po ni sila sinasabi na kapag hindi daw po umusad ito, 1 year na mabibigyan din ng immunity itong si VP Sara sa inyong complaint. Sa pananaw po ng group of complainants is that filing the impeachment complaint is the right thing to do, and this is the right time to do it. Parang hindi na po makakahintay yung group of complainants na nakikita nila lumalala yung mga escalating yung misbehavior ni VP Sara. Now, yes, they are aware of that na medyo talagang may challenge insofar as the time element is concerned. Pero nasa House of Representatives na po yan eh. Is either they decide to just dilly-dally on this complaint or take action on it na hindi na nila kailangan i-maximize yung mga periods na nakalagay sa konstitusyon at saka sa rules for impeachment ng House of Representatives. Pwede rin nila itong i-fast track. And yung ang pinaka-fast na mode is yung diretso na yung House of Representatives na magkaroon ng resolution of impeachment with the corresponding articles of impeachment basta ba aprobahan ng 1/3 of the members of the House of Representatives. So that means hindi na kailangan yung hearings at the committee level na hindi na nila talaga pwede nilang i-consider din yung complaint for impeachment, pero that's already independent of their own action to pass the necessary resolution for impeachment. So kung talaga kasing gugustuhin, may paraan. Kung talagang gugustuhin, pwede nilang i-fast track yung process without, of course, sacrificing yung mga requirements of due process. So, nasa kanila na po yun. Ang gusto lang talaga ng mga complainants is simulan, i-trigger, i-jumpstart itong proceedings na ito for Congress to act on it as dictated upon by the Constitution.
May mga last na panghuli na lang po Senator, may mga naririnig po tayong mga komento sa iba't ibang panig at sinasabi dahil hindi daw po kayo makagante kay former President Rodrigo Duterte kaya doon daw po kayo sa anak na lang. Your thoughts on that or your reaction? Ay, hindi po ako ganon mag-isip, hindi po ako ganon. I am not the vengeful or vindictive type. Yung mga ginagawa ko po noon ay sa paggagawa lang ng aking trabaho, ang aking mandato. Now, yung ginawa ng ama, yung sa akin, yung aking persecution, yung aking unjust detention, meron naman pong ibang remedy dyan. Yun nga po ang piniprepare ng aking lawyers. Yung mga complaints na pwedeng i-file kasi nga I was also a victim of injustice. So ibang usapan po yun. Iba naman po ito. Nakikiisa lang naman po ako doon sa grupo ng complainants na isulong itong proseso na to na sa tingin ko ay tama. At wala po sa aking isipan yan, yung paghihigante. Kasi hindi naman po sang-ayon yan sa karakter ko. Unlike yung ama na very vengeful and vindictive. Hindi naman po ako ganon. Ang lagi ko lang pong iniisip is yung tungkol sa batas, yung pangingibabaw ng batas at ang kapakanan ng mamamayang Pilipino. Okay po. Alright, maraming salamat po ulit sa inyong oras. That was former Senator Laila De Lima, ang tagapagsalita ng mga complainant.